bakit nandito ako? Gusto ko lang sana na doon lang ako sa bangsa. And I think to myself, what a wonderful world. Nakausap mo daw si father mo? Opo. Kamusta naman? Okay naman po na masada. Anong katrasigil ba tatay mo? Yung ano yung single. Single? Single na motor lang po. Ano tawag doon? Yung... Paulit. Ano ba tawag yun? Habal-habal? Hindi. Habal-habal. Habal-habal ba tawag doon? Yung may pako-pako. Oo. May pako. Habal-habal? Yung motor sa inyo nalipad. Habal-habal yun, di ba? Opo, yung may pa, hindi tulad dito nga may yung may babaw, may sikit. May kahoy. Yung kahoy po. Kahoy na maano sa medyo ko. Nag-usap yan. Pero mas marami pa yung karga kaysa yung mga Hilux. 10 karga. Oh? Oo, yung cargo. Yung may kahoy. Opo, yung dito, 3 dito. Ang galing naman. Tapos, 3 din sa 3. So, mamili ka ng, di ba gusto mo ng kotse, anong bibiliin mo? Pero mas safe yun. Mas safe yun. Kasi 4 yung gulong. So, kamusta naman yung pag-uusap niyo ng tatay mo? Okay lang naman. Meron time din dun sa bahay kasi may time yun parang makayak na. Parang namis ko lang sila. Namimiss mo tatay mo? Lalo yung kapatid ko yung maliit, kapag makita ko lang, saan tumutulong yung mga. Naiyak ka? Yung pinaka-favorite ko po yung bunso ko. Yung pinaka-maliit. Namimiss mo sila? Pero nakausap mo kahapon? Nakausap ko kahapon. Yung tagal akong pinagkagala. Tumawag sila. Si Itay, hindi siya, kapag mag-chat si Itay, hindi ko mabasa kasi iba yung mga letter. Walang space. So, namimiss mo na siya. Ano pangalan ng tatay mo? Jamie. Jamie? Opo. So, Jamie Jeffrey. Kayo wala na? For J. Jamie o... Jaime. Parang as in Jaime. Opo. Wow. Miss na miss mo na tatay mo? Sobra. Yung Umiiyak ka pala nung nakaraan. Ano yan? yung time yun. Bakit? Sobrang pagkamis. Hindi lang ako kapag makayag na ako, Kumuha ko ng tubig ang ganyan. Para hindi na halata. Homesick at tawag dyan. So, anong ginagawa mo pag nangyayisin sila? Wala, kapag hindi sila mag-online, hindi sila mag-online, parang iba yun. May time na umiiyak ka? Yung lalo na yun. Sa totoo lang kung gusto na talaga. Kasi araw-araw mo silang naaalala? parang number 1, nilalala ko yung siguro mga pagkain nila doon, siguro yung masabi ko maganda lang yung kinakain ko dito at saka yung sa kinuhan, hindi ko alam kung ano yung mabait ka kasi parang ngayon yung pabing mo yung isip mo. Tapos makaalala mo kung kapatid mo sa atin. Yung mali. Bakit? Bakit mo ba na parang nag-aalala kung ano kinakain nila doon? Ano ba yung usual na kinakain nila doon sa inyo? Sa totoo lang po, may madalas yung kumakain kami ng mga balanghoy. At saka yung gusto ko lang po yung magkasama kami kumakain kahit ano yung mga pagkain namin. Tapos, yung mga kapatang kahoy. Tapos, araw-araw yun. Araw-araw naman yung kapag sa umaga yung mga pagkain, tapos bigas po pa. Kapag lunch break naman po, po yung kinakain namin po yung mga kamuting balanghoy po at saka yung lahat yung mga sabi. At sa pagkagabi naman, pagkapagalitan na mga bigas naman. Kaya naalala mo sila kung ano. Pero kumusta daw sila nakausap mo? Okay naman, sabi po nito na masali lang ako para bili lang sa mga yung kapatid ko yung isa. Kasi dalawa lang yung short niya, tapos sinabi ko sa kanya. Sabi niya nga, wag mo na kami alalahan, Jeff, importante po na po yung mag-aral ka na mabuti. Tapos namasada ko kasi bibigyan ako ng issue ko ng kapatid ko si Sabi ko sa
sa kanya. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alatay kasi meron naman, sabi ko, nag-chat ko si Lola, sabi ko na, padalhan ko kayo ng gamit. Pero iniisip mo pa rin sila. Sabi mo, Normal yun, kasi first time mo malayo sa kanila. Gano'n ko hirap yun? Ano yung feeling na sobrang layo sa kanila ngayon? parang hindi ko, parang sabi ko nga sa kanya, siguro, iba pa talaga yung kapag nandun ka sa bahay, kapag nandun ka sa family. Sabi, parang sinasabi ko, pina-question ko yung sarili ko. Yung sabi ko sa kanya, bakit nandito ako? Gusto ko lang sana na yun lang ako sa bahay. Kasi nalulungkot ka, parang isip mo na dapat mo ka na sa inyo. Gusto ko na yun. Gusto mo doon na lang. Gusto ko na yun. Kasi parang, Minsan naisip mo, naisip ko lang. pagka nalulungkot ka. Pero, bago naman yung isip mo, kapag isip mo yung future mo. Meron din tayong buti ito yung parang mahumsig ako. Parang marami na akong inisip, marami na talaga. Parang hindi ko yung maghilak. Katulad na yung pagkalungkot mo. Marami pa mga tinatanong. Marami pa yung tinatanong ko yung sarili ko. Marami na. Yung number one, yung first is tinatanong ko yung sarili ko. Tinatanong ko yung sarili ko na iba pala yung kapag sa ganda at saka yung family. Kasi homesick yan. Homesick yan. Tapos, sabi ko naman sa masabi ko sa pangalawa, masabi ko naman na iba pala talaga ang pagmamahal ng ang bahay at saka yung family natin. Kasi, sabi ko nga, kahit na, na-try na po ako na dinadisiplina ko ng tayo ko dahil yung mga kahoy, pinaganin din, parang pinaparusahan ko ng kahoy. Totoo pala yung sinasabi nila na yung pag-disiplina yung family, huwag isipin na masama yung iba. Pag yung disiplina, pag napapalo ka. Yan. Hindi mo susunod. Yan ko yun. Ang ko sa'yo, konting tiyaga lang. Ang isipan ko po, yung kapag parang ma-sacrifice ko po yung mga nainip ako, tawanan ko lang. Hindi lang yung trade ko. Kung isip ko. Kasi alam niyo po, mahirap yun kasi kahit na dito siya kasama na kami. Siyempre, hindi mawawala sa kanya yung miss niya family. And, kahit gaano pa yun. Kasi first time niya mawalay ng ganun kalayo. Para din naman sa future niya. Kasi kung, alam mo, isa pa lang yun sa, di ba sabi ko sa'yo, magkakaroon ka ng mga pagsubok dito. Hindi lang sa school, hindi yan sa personal mo. And maganda yun kasi nagsasabi po siya sa akin. Hindi kasi hindi na ako madalas minsan hindi ako talaga magsasabi kapag may nasip ako na. Yan siguro yung kasakit ako kasi hindi ko sinasabi sa akin. Kahit nung nandudong ka sa kanila? Hindi ko sinasabi. Kahit nung nagkaroon ka ng sakit ng nakaraan? Yung nagkaroon na... Sinabi sa kanila yun? Hindi ko yung sinasabi. Yung sinasabihan ko lang po, kung nagkasakit ako ng TV, parang same kami ng nanay ko. Tapos... Anong dati? Kasi nagkasakit ka dati? Pagkatapos po, nung pumasok na ako sa school, nakasakit naman ako, parang nasusuka ako sa dugo. Tapos dumating si Ted dun sa bahay ko, tapos sabi niya, Jeff, kumusta mo pakiramdam mo? Sabi ko okay lang naman po. Tapos nakita kami sa uncle ko dun sa hospital. Sabi niya, Jeff, bakit nandito ka? May pasahero pa ako, namasada pa ako. Tapos hindi niya alam mapacheck upin po ako. Kasi hindi na naman ka. Lahat ng nalalaman mo, hindi yan mabilis sa mga kanto-kanto, hindi mabilis sa paligpihan, yung kalaman mo hindi mabilis, yung trabaho mo, yung pagkamatalino mo, hindi mabilis sa isang tao, kundi sa'yo lang. Kaya, darating yung araw na, wag mo kami pinagawa. Sabi nga, yung first, po kami, sabi niya, Jeff, kapag nandun ka na sa Manila, sabi mo lang, alam mo yung kasi student ka, tapos mas matalino ka pa sa kasabihin ko. Sabi niya,
Chef, sabi niya ang tao na hindi lumino sa kanyang pinanggalingan ay hindi makarating sa kanyang pinanggalingan. Ito nga pala yun. Saka, yung lungkot na nararamdaman mo, isin mo lang yan kasi para din sa yan, saka para din sa family mo. Saka dito di ka naman namin pagpapayaan. Pero ano mo yan, yung nararamdaman mo, baka sabihin mo normal yan, normal na maka-awareness ka ng lungkot kasi napagdaanan din namin kami, ako personal, napagdaanan ko yun. Kasi di ba yung natin trabaho ko, sobrang layo. Kunting tiyaga lang. Kasi iniisip mo rin yung yung buhay niya doon po. Yan. Alam mo, maganda rin yun na nakikita mo yung buhay niyo doon para yun yung magiging inspirasyon mo para mas pagsumikapan mo po yung pag-aaral mo. Sabi ko nga sa'yo, yung 4 years, 5 years, mabilis lang yan. When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's sounding right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Ang susunod sa letter G. Sabi niya, letter G daw. Letter C. Ano yan? Mag-ipan siya? Binagdadasal pala doon ang hingin natin. Multiple choice.